Isa na naman pong katanungan mula sa comment section ng ating YouTube channel ang ating susubukang sagutin. 25 years po ako sa agency. May karapatan po ba ako sa separation pay? Nag-declare po ang agency ng bankruptcy pero in operation pa rin ang agency. Nagpalit lang po ng name. Example po, ang name ng dating agency ay, okay, basta nagpalit ng name. Sana na mabigyan ng kasagutan ng aking katanungan. Okay. Una po sa lahat, ang pagpapalit ng pangalan ng agency o ng kumpanyang inyong pinagtatrabahuhan or ng pangalan ng employer ay hindi isa sa mga otorisadong pamamaraan under the labor code para tanggalin sa posisyon si employee. Doon naman sa sinabi ni sender na nag-declare ng bankruptcy yung kanyang agency, under the labor code, pinapayagan yung pagtanggal ng empleyado due to closure of business operations ng isang employer provided, okay, mayroong 30-day notice at least sa empleyado at 30-day notice sa DOLE. Okay? Bago mo po pwedeng i-implement yung termination ng empleyado due to closure of business. Maliban dun sa notice, dapat mo ring bayaran ang empleyado na tinerminate mo due to closure ng iyong negosyo. In this case, sabi ni sender, siya ay 25 years na sa agency, so under the law, ang bayad para sa empleyado na na-terminate dahil nagsara ang kumpanya ay 1/2 month pay for every year of service. So, 25 years multiplied by 1/2 month pay. So, meron siyang makukuhang 12.5. Equivalent to 12.5 months na separation pay. Sinabi rin ni sender na hindi naman talaga tumigil o nagsara yung kanyang agency, kundi nagpalit lang ng pangalan. So dito sa pagkakataong ito, pinapayagan ba ng labor code na mag-terminate sa employer ng mga empleyado dahil siya ay nagpalit ng pangalan? Hindi po. Hindi ito isa sa mga otorisadong dahilan o otorisadong pamamaraan para tanggalin ang empleyado dahil nagpalit ng pangalan si employer. Sa question ni sender, hindi niya nabanggit na tinanggal na siya sa trabaho, pero I assume na tinanggal na nga siya sa trabaho kasi nag-declare na ng bankruptcy yung kanyang dating agency and nagpalit ng pangalan. So in this situation, ano yung pwedeng legal remedy ni employee? Pwede na siya ngayong mag-file ng illegal dismissal. Ngayon, hindi rin nabanggit ni sender kung ilang taon na siya. Pero ayon sa kanyang question, 25 years na siya in service. So malamang malapit na siya sa voluntary retirement age na 60. So ganito, kapag nag-file siya ng illegal dismissal, ang pwede niyang makuha is, pwede siyang makakuha ng reinstatement. Ibig sabihin, ibabalik siya sa dati niyang posisyon na hindi nawawala yung kanyang seniority rights. Okay. Reinstatement. Number 2, makakakuha siya ng back wages. Okay. Back wages, ibig sabihin yung mga sinahod niya nung mga panahong tinanggal siya, makukuha niya lahat yon. So kapag ni-reinstate ka po, pwede bang hindi nabayaran yung back wages po? Back wages? Hindi. Makukuha niya yung dalawang yon, back wages and reinstatement. Ngayon, kung hindi na posible na ma-reinstate sa employee sa kanyang dating posisyon dahil siguro may na-hire ng iba or wala na yung posisyon niya, ang ibibigay na ni employer ay separation pay. Now, habang naglilitigate or habang nasa kaso etong illegal dismissal case, pwedeng maabutan yung voluntary or mandatory retirement age kasi hindi ko alam kung ilang taon na si sender eh. Ngayon, habang gumugulong yung kaso at naabutan siya ng voluntary or mandatory retirement age, bukod sa reinstatement,
And back wages or separation pay, kapag hindi na po pwede ang reinstatement, po pwede pa siyang makakuha ng retirement pay. Okay. Tandaan po ninyo, ang retirement pay at separation pay ay magkaiba. Hindi po sila iisa. Okay. Ang retirement pay, 5 years in service minimum sa inyong kumpanya and 60 years of age ka na. Yun ang voluntary retirement. Or 65 years of age, mandatory retirement na yon, and minimum 5 years of service sa inyong kumpanya. Ang separation pay naman, binabayaran ito sa empleyado na natanggal sa trabaho due to authorized causes. Ano yun? Retrenchment, redundancy, closure ng business, ganon, or installation of labor-saving device, yun. Doon nagbabayad ng separation pay. Makakakuha ka ba ng separation pay kapag nag-resign? Lagi ko pong sinasabi na ang general rule, wala pong separation pay kapag si empleyado ay nag-resign voluntarily. Okay? Walang separation pay. Kahit gaano pa siya katagal sa kumpanya, walang separation pay. Unless, syempre meron tayong exception sa general rule. Nasa kontrata, nasa CBA, nasa company policy or handbook, or company practice na or tradition na magbigay ng separation pay sa empleyado na kusang nag-resign sa kumpanya kapag meron na siyang 5, 10, 15 years of service. So, yun. Okay, second question. Kapag po may retirement, may separation pay po ba sa agency? Okay, kagaya po ng nabanggit ko kanina, magkaiba po ang retirement pay sa separation pay. Ang separation pay po, binabayaran sa empleyado na natanggal due to authorized causes under the labor code, kagaya ng redundancy, retrenchment, installation of labor-saving device, sickness na incurable, closure of business operations. Okay. And ang computation po ng separation pay ay 1/2 month or 1 month pay for every year of service. Depende sa kung ano yung dahilan ng separation. Yun naman pong retirement pay, eto po, ang computation nito ay 22.5 multiplied by, kung magkano po yung inyong sahod, multiplied by years of service. Ang basehan po ng computation na ito ay yung current salary ninyo, yung latest. Now, siguro ang tanong ninyo, bakit 22.5? 15 days plus yung 5 days na service incentive leave plus yung 1/12 ng inyong 13-month pay, which is 2.5. So, lahat yon 22.5 multiplied by your latest salary multiplied by years of service equals retirement pay. Ngayon, paano kung walang pinirmahang kontrata ang empleyado, entitled pa rin ba siya sa retirement pay? Yun ang third question. Yes, kasi po ang retirement pay ay isang benepisyo na para sa manggagawa under Republic Act 7641. Ang retirement pay po ay hindi nakadepende kung may policy ba ang kumpanya or kung ibibigay ba ito ng kumpanya, hindi po nakadepende doon. Isa po itong batas. And itong retirement pay na 22.5 days for every year of service ay iba po sa SSS retirement benefits. Although pareho silang cash benefits, okay, itong retirement pay ay sa employer nyo mismo manggagaling.